magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Nakalive din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ Monday to Friday, 6 a.m. Sa oras na 4 na sandali makalipas ang ikapito ng umaga, balikan po natin headlines sa inyo po nag-iisang tandem. Tandem! Resolusyon para amyendahan ang ilang economic provisions ng konstitusyon inihain na sa Senado. Tandem! Transport groups na pabor sa PUV modernization naghain ng motion sa Korte Suprema. Tandem! El Niño phenomenon mas titindi hanggang sa susunod na buwan ayon sa Pag-asa. Tandem! Siyam na isla sa West Philippine Sea pagagandahin ayon po sa AFP. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, cash remittances ng mga overseas Filipino worker noong Nobyembre tumaas. Tandem! Balita sa ibayong dagat, 6 katao patay habang 24 na iba pa sugatan sa isang pagsabog sa Azerbaijan. Tandem! Sa showbiz, mga anak ni King of Comedy Dolphy, nag-aaway-away na nga ba dahil sa mana? Tandem! At sa balita sa mundo ng sports, abangan ang report ni Tandem Anthony Santay. Tandem! Muli sa magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo. Ngayon po ay araw ng Martes, Enero 16, taong 2024. Sa detalye pa rin po ng mga maiinit na balita. Tandem! Naghain na sina Senate President Juan Miguel Zubiri, Senate President Pro Tempore Loren Legarda at Senator Sani Angara ng resolusyon na nagsusulong na amyendahan ang 3 probisyon ng saligang batas. Sa resolution of both houses, number 6, pinadaragdagan ng mga nasabing senador na mga katagang unless otherwise provided by law ang mga probisyon sa konstitusyon na naglilimita sa pagpapapasok ng mga dayuhang mamumuhunan sa public utilities, education, industries. Ipinalawanag ni Senador Zubiri na kapag nalagyan ng mga ito ng mga nasabing kataga, ay makagagawa o makalilikha ang Kongreso ng mga batas na magpapahintulot sa 100% foreign ownership sa 3 nabanggit na industriya. Idinagdag pa ni Zubiri na matitiyak din ng inihain nilang resolusyon na economic provisions lamang ang babaguhin at wala silang gagalawin sa political provisions na tinututulan ng publiko maging ng maraming senador. Tandem! Samantala, kasado na ngayong araw ang isang malaking protest caravan na isasagawa ng Piston at Manibela sa Metro Manila. Ito ay upang muling manawagan sa gobyerno hinggil sa napipintong PUV Modernization Program. Kasunod dito, naghain ng intervention sa Korte Suprema ang ilang pang transport group upang pigilan ng temporary restraining order plea laban sa PUV Modernization at Franchise Consolidation. Kabilang sa interveners ay ang Pasang Mazda, Altodap, Acto at LTAP. Ito ang mga grupong pabor sa PUV Modernization Program, pamahalaan, panawagan ng mga transport group sa korte na huwag nang pigilan ang implementasyon ng Jeepney Modernization Drive dahil nais nilang mabago tema ng pampublikong sasakyan dahil napag-iiwanan na ang Pilipinas.
Una nang sinabi ni Pasang Mazda President Ka-Obet Martin na 80% ng kanilang mga kasapi ay pabor sa jeepney modernization at jeepney cooperatives. Tandem! Samantala, modernization project naman ng Bureau of Immigration inilatag na. Kabuuan ng detalye mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Magpapatupad ng modernization project ang pamunuan ng Bureau of Immigration o BI ngayong 2024 upang mabilis at walang sagabal sa international travel. Ang hakbang ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco ay dahil sa inaasahang pagdagsa ng malaking bulto ng mga turista. Ayon kay Tansinco, 25% ng manual operation ng Bureau ay papalitan na ng electronic gauge ngayong taon at sa taong 2026 kalahati ng operations ng Bureau of Immigration ay electronic na. Ibinida ni Tansinco na ang mga turista ngayon ay maaari na magpalawig ng visa sa pamamagitan ng online. Tinatarget na rin ng Bureau ang cruise tourist upang piliing pasyalan ang Pilipinas. Umaasa si may papasa ang BI Modernization Law ngayong taon na suportado ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Pinasalamatan ni Tansinco ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na humikayat sa mga mambabatas na bilisan ang pagpasa ng bagong batas na nagpapaigting sa pagpapatatag ng bansa. Patrol number 5, ay pang Parisyon Pilameton ng Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, hindi naman sakop ng 27-month transition period ang mga driver at operator na hindi nakapag-consolidate ng kanilang unit. Ito nilinaw ni LTFRB Board Regional Director Zona Raset Tamayo dahil tanging mga nakapag-consolidate lamang ang kabilang sa transition period. Ayon kay Director Tamayo, tinitignan muna nila ang porsyento ng consolidation o consolidation sa mga ngayong Enero bago mula ng transition na ng LTFRB ang datos ay hindi napapayagang makabiyahe ang mga unconsolidated jeepneys sa kanilang mga ruta simula Pebrero 1. Gayunman, posibleng payagang makabiyahe sa mga maikling ruta ang mga unconsolidated Manila. Samantala, tinanggi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na mawawalan ng mga biyahe ang mga pampasaherong jeep sa rutang Cubao, Divisoria pagsapit ng Pebrero. Sa isang pahayag, nilinaw ng LTFRB na mayroon ng mga jeepney operator na mayroon ng na nakakapag-consolidate na sa naturang rate. Aabot na sa mahigit 100 unit ang nakapag-consolidate sa nabanggit na ruta upang maserbisyuhan ang mga estudyante at mga manggagawa. Wala ring dapat ipag-aalala ang mga pasahero dahil sa may LRT2 para sa biyaheng Cubao at Cubao Divisoria. Tandem! Sa iba pang balita, medyo bad news tayo. Epektibo na simula ngayong araw, talagang bad news. Ang panibagong serye ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. So, balitang pagmamahal yan. Pagmamahal na naman ito. At least pagmamahal yan. At least ngayong bagong taon, nagmamahalan tayo. Ito na ang ikalawang sunod na serye nga po ng oil price hike ngayong bagong taong 2024. Kanilang alas 12:01 ng hating gabi ng ilarga ng Caltex ang 30 sentimos na dagdag sa kada litro ng gasolina, habang 90 sentimos naman dagdag sa kada litro ng diesel at kerosino gas. Inilarga naman ng Pilipinas Shell, Sea Oil at iba pang mga oil companies kanina lamang pong alas 6 ng umaga ang kalintulad na price adjustment, habang mamayang alas 4 ng hapon ipatutupad ng Clean Fuel ang kalintulad na adjustment sa gasolina at diesel. Ang taas presyo sa mga produktong petrolyo ay bunsod ng patuloy na paggalaw ng presyo nito sa international market. Tandem!
Ipinatawag na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang Transportation Network Vehicle Service na InDrive. Ito'y matapos batikusin ng Lawyers for Commuter Safety and Protection and InDrive kaugnay sa pasahe nito. Ayon kay LCSP Head Attorney Ariel Inton, gumagamit ng make-an-offer scheme ang InDrive o kinakailangan na ipagbigay alam ng commuter sa naturang TNVS ang halaga ng pamasahe na nais nilang ibayad sa driver. Iginit ni Attorney Inton na paglabag ang ginagawa ng nasabing TNVS sa regulasyon ng LTFRB. Tandem! Samantala, abot naman sa 5 milyon kada buwan ang target ng para makapagparehistro ng sasakyan. Hinimok ni LTO Chairman, Assistant Secretary Vigor Mendoza II. Ang mga kawani naman ng ahensya na simulan na ang isang makasaysayang pagsisikap para sa ahensya. Plano rin nag-opisyal na palakihin ang kita ng LTO nang hindi lamang umaasa sa mga panguhuli. Hinikayat din ni Asek Mendoza ang iba pang itinalagang mga enforcer na panindigan ng batas hindi lamang sa mga tollway, kundi maging laban sa mga kolorong vehicles at iba pang batas sa kalsada. Sakaling hindi niya ito sumunod, ay magre-resulta naman ito sa pagkakatanggal sa trabaho. Tandem! Samantala, nagdeklara ng state of emergency ang Land Transportation Office sa gitna ng kakulangan ng plastic cards para po sa pag-imprenta ng mga driver's license. Ayon kay Transportation Chief Vigor Mendoza II, hindi pa nagagamit ang 4 na milyong plastic card na donasyon ng Philippine Society of Medicine for Drivers. Sinabi pa ni Chief Mendoza na nauubusan na ng plastic card dahil hinihintay pa nila ang opinyon ng Office of the Solicitor General sa nasabing 4 na milyong cards. Maliwanag ng opisyal, ang direktiba ni Transportation Secretary Jaime Bautista ay upang matiyak na walang problema sa implementasyon ng donated cards, kaya kailangan nila ng go signal ng OCC. Pagkain nito, ibinahayag ni Chief Mendoza katitipid ng 2 billion pesos ang gobyerno kapag nagamit na ang 4 na milyong donated cards. Target ng LTO na magkaroon ng 12 billion plastic cards para maabot ang revenue target ng ahensya. Tandem! Sa iba pang tampok na balita, kasalukuyang umiiral ang strong El Nino phenomenon sa bansa at inaasahang tatagal hanggang Pebrero. Ito ang kinumpirma ng pag-asa ng El Nino o tag-init ay tatagal hanggang Mayo pa pala at magkakaroon ng transition sa El Nino Southern Oscillation o OSCA ENSU, neutral hanggang Hunyo pa ho yan. Dahil dito, hinimok ng pag-asa ang lahat ng ahensya ng pamahalaan at maging publiko na paghandaan ang epekto ng nasabing climate phenomenon. Matatandang idineklara ng pag-asa noong Hulyo ng nakaraang taon ang pagsisimula ng El Nino sa Pacific Ocean na makaapekto sa Pilipinas. Tandem! Puspusa na ang paghahanda ng Bureau of Fire Protection Manila sa magiging epekto ng El Nino dito sa Metro Manila. Ayon kay BFP Manila Fire Marshal Nelson Kula, daanan nila noong nakalipas na sa harap ng panganib ng pagtaas ng insidente ng sunog dulot ng nararanasang tagtuyot. Ayon anya, nangako rin sa kanila ang Maynilad na palalakasin ng pressure ng tubig sa isang lugar kung saan mayroong sunog. Nabatid na kadalasan nagiging problema ang paghina ng pressure ng tubig sa fire hydrant tuwing tag-init na pinagkukunan ng supply ng mga bumbero. Maliban dito, hinimok din ng BFP ang publiko na iwasan na ang pagsusunog ng basura na una nang ipinagbawal, iwasan ang paninigarilyo sa loob ng bahay at ang basta na lamang pagtatapon ng upos nito upang hindi magkaroon ng sunog. Tandem! Samantala, bumaba ang presyo ng ilang gulay, ilang klase ng gulay sa ilang mga pamilya, lalo sa Metro Manila. Murahan. Ay, mura. Mura. Maganda. Mura. Eto, makinig ho kayo ha.
sa tala ng bantay presyo ng Department of Agriculture, nasa hanggang 130 pesos na lamang po ang presyo ng kada kilo ng carrots. Pero mahal pa rin kumpara sa 140 pesos na presyo nito noong nakarang buwan. 10 pesos ang ibinaba. Hanggang 110 pesos naman ang presyo ng kada kilo beans kumpara sa 140 pesos kada kilo ng buwan. Mabot naman sa 30 pesos ang presyo ng kada kilo ng pechay. Pechay Baguio po ito. Kumpara sa 40 pesos na kada kilo nito noong nakaraang buwan. Ang mura-mura ng gulay Lalo dyan sa may bandang Benguet. Nagkabulukan Nagkabulukan, nagkatapunan ho ng gulay, itinatambak na lang ho sa gilid ng kalsada, tinatapon ho kung saan-saan. Mura. Wala ba tayong yung lugar na hindi mabubulok? Ano yun? Dapat meron tayong ganun Yung refrigerator. Storage. Storage. Wala bang ganun? Dapat magkaroon tayo ng marami ganun. Yan, panawagan sa mga restaurant yan. Baka gusto nyo makatulong para makatulong na rin po sa mga magsasaka. Diba? At yan po ay malaking bagay po kasi pagkain ng pinag-uusapan. Diba? Pagkain ng usapan, lahat ho tayo apektado. At ipinaliwanag naman ng samang industriya ng agrikultura, yung pagbaba po ng presyo ng ilang pong gulay ay dahil sa oversupply. Bunsod ng magandang ani noong nakalipas na buwan. Tandem! Kaugnay niya, nagsagawa naman ng inspeksyon si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa food terminal Taguig City. Ayon DA Secretary, ito'y bahagi ng kanyang plano na pagtataguyod ng karagdagang cold storage facilities at para sa high-value produce at iba pang pananim. Anya, nais niyang matugunan nito ang overproduction na hamon ngayon sa ilang magsasaka, gaya ng repolyo sa ilang lalawigan. Mabuti naman, tinatanong ko sa iyo kanina, meron pala. Inaasang mababawasan din ang post-harvest process sa iba't ibang sakahan sa ating bansa. Tandem! Samantala, 131 specialty centers sa buong bansa ibinida ni Pangulong Marcos. Report mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa 131 specialty centers na ang naitatag ng pamahalaan sa buong bansa hanggang nitong December 2023. Sinabi ng Pangulong Marcos na nakapaglaan na ang pamahalaan ng 11.12 billion pesos para sa karagdagang specialty centers sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong nakarang taon. Matatandang nilagdaan ng Pangulo ang Regional Specialty Centers Act of 2023 noong Agosto na nakarang taon. Sa ilalim ng nasabing batas, ang Department of Health o DOH ang naatasang magtatag ng mga specialty centers sa mga ospital nito sa bawat rehiyon at gayon din sa mga ospital na kontrolado ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, may mga tagumpay din ang pamahalaan sa ilalim ng programang Doctors to the Barangays kung saan 91% ng mga bayan ay may mga doktor na naatasang mangalaga sa kalusugan ng mga residente. Napag-alaman ay tinatag ang programa noong pang dekada 90 upang magbigay ng mga doktor sa mga bayan na walang mga nakatalagang medical professionals. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Dumago naman tayo sa report ni Patrol 19 Celia Ortega Bueno. Planong idaan sa legislasyon ng pag-amyenda sa economic provision ng konstitusyon. Sinangayunan ni Senador Marcos. Detalye mula kay Patrol 19 Celia Ortega Bueno. Celia. Pinaburan ni Senator Amy Marcos ang isinusulong ni Senate President Juan Miguel Zubiri at ng ilang senador na idaan sa legislation o paggawa ng batas ang pag-amyenda sa ilang economic provisions ng konstitusyon. Ang kay Senator Marcos, sa umpisa pa lamang ganito na ang kanyang ipinapanukala dahil hindi na kailangan gumastos ng bilyong-bilyong piso. Git ng senadora, pwede naman palang isabatas na lang bakit mag-People's Initiative pa. 3 beses na niya itong nagawa noong Duterte administration at tinukoy ang namyandahan na Public Services Act, Retail Trade Organization Act at Foreign Investment Act na pawang nagluwag ng foreign investors.
Hulaan niya ditong ginastos na 14 na bilyong piso para sa plebisito, walang panunuhol ng pera at ayuda ng DSWD, DOLE at DOH para lumagda sa anyay bastusang People's Initiative. Sa resolusyong inihain ni na Senate President Zubiri at Senate President Pro Tempore Loren Legarda at Senator Sani Angara, dadagdagan ng mga katagang unless otherwise provided by law ang tatlong economic provisions. Sa ilalim nito, kailangan magkaroon ng mga pagdinig at debate kung may merit ang mga argumento na ayon kay Senator Amy Marcos ay susuporta siya rito. Dapat din anya maging vigilant ang publiko para hindi makalusot ang tangka na higit pa sa economic provisions ang gagalawin sa konstitusyon. Sakali naman anyang ipupusige ng Senado ang pagdaragdag ng katagang unless otherwise provided by law, kailangan anyang mag-convene ang Senado at Kamara bilang Constituent Assembly alinsunod dito sa nakatadhana sa Article 17 ng Saligang Batas. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Sa iba pa nga balita, bagong halal na Pangulo ng Taiwan, binati ni Pangulong Marcos. Magbabalik si Patrol 13 Gilbert Perez. Malugod na binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong halal na presidente ng Taiwan na si Lai Ching-te. Ayon kay Pangulong Marcos, kasama ang buong sambayan ng Pilipino ay binabati niya ang susunod na magiging leader. Kasabay nito yung sinabi na umasa siya sa mas malalim na kolaborasyon, pagpapalakas ng mutual interest, pagtataguyod ng kapayapaan at pagtitiyak ng kasaganaan sa mamamayan sa mga susunod na taon sa bagong liderato ng Taiwan. Si Lai na kasalukuyang Vice President mula sa ruling Democratic Progressive Party ay nahalal noong Sabado bilang Pangulo ng East Asian country. Sinasabing hindi boto sa kanyang mainland China na naninindigan pa rin sa planong pag-angkin sa Taiwan. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, may report ay tatagapin mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Maynilad magpapatupad ng water service interruption sa ilang lugar sa Quezon City. Detalye niyan kay Jelly Mendez. Jelly? Kasado na ngayong araw ang ipatutupad na water service interruption sa ilang lugar sa Quezon City. Ito'y dahil sa regular na pagsasagawa ng maintenance activity ng nabanggit na water concessionaire para mapanatili ang maayos na kondisyon ng tubig. Batay sa inilabas na abiso ng Maynilad Water Services, apektado ng pagkaantala sa supply ng tubig ang barangay San Bartolome at nagkaisang nayon na magsisimula mamayang alas 10 at tatagal hanggang alas 6 ng kinabukasan. Maantala din ang supply ng tubig sa mga sumusunod na araw ang bahagi ng barangay Bahay Toro, Bagbag, Talipapa, Sauyo, Sangandaan, San Bartolome at Sagulod. Nabatid na karaniwang apektado ang mga maliliit na area sa bawat lungsod, bunsod ng ilang aktibidad na ikinakasa tuwing off-peak hours upang maibsan ang epekto sa mga consumer. Pinapayuhan naman ng mga customer na mag-ipon lang ng sapat na dami ng tubig bago ang schedule ng interruption. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Wala naman sa tubig, kuryente naman. NGCP kinalampag ni Senate President Zubiri sa mga naantalang power interconnection projects. Isa pang report ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Wala nang excuse para paulit-ulit na maantala ang mga power interconnection projects ng National Grid Corporation o NGCP. Itiniyag ni Senate President Juan Miguel Zubiri makaraang kalampagin ng NGCP. Gate ni Zubiri, dapat tapusin na ng NGCP ang mga proyekto para sa interconnection ng power transmission line sa Visayas at sa pagitan ng Visayas at Mindanao. Unaan niyang sinabi ng NGCP na matatapos ang interconnection project sa taong 2019 pero hindi natupad hanggang sa abutan pa ng pandemika. Kung may interconnection, napigilan anya sana ang power outage sa Visayas noong unang
ng naisupply ang sobrang kuryente ng Mindanao. Samantala, giniit ni Zubiri na dapat may panagutin ang Energy Regulatory Commission sa power outage na nagdulot ng malaking perwisyo sa mga kabahayan at negosyo sa maraming lalawigan sa Visayas, kabilang ang Iloilo, Camiguin, Aklan at Guimaras. Kabilang anya sa naperwisyo at nagkaroon ng lugi dahil natigil ang operasyon ang kanyang planta ng yelo sa Iloilo. Sa kanyang impormasyon, magdedemanda para sa danyos ang samahan ng mga negosyante sa Iloilo, pero ayon kay Zubiri, hindi siya sasali rito. Isusulong naman nila sa Senado ang pagpapataas ng multa sa power industry players na magkakaroon ng pagkukulang o kapabayaan gaya sa nangyaring power outage. Handa na rin anya ang Senado na repasuhin ang prangkisa ng NGCP kapag inendorso sa kanila ng Kamara. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Mula kay Sally Bueno, dumango tayo muli sa palasyo ng Malacanang. Publiko, hinimok ng pamahalaan na lumipat na sa digital TV. Ang detalye niya ihahatid ni Patrol 13, Gilbert Perez. Gilbert? Inaanyayahan ng pamahalaan ng publiko na lumipat na sa digital television service para sa mas magandang karanasan sa panonood, mas maraming programang mapapanood at mas maagang babala sa panahon ng mga kalamidad at sakuna. Ang panawagan ay ginawa ni NTC Deputy Commissioner Alvin Blanco sa Bagong Pilipinas Ngayon public briefing kung saan hinimok niya ang lahat na maganda na para sa buong digital TV service. Matatandaang sa ceremonial digital switch on o yung DSO sa Digital TV Summit noong 2017. Binanggit ang plano para sa lahat kung saan kasama na ang isang komprehensibong pambansang strategy para sa mabilisang pag-migrate mula sa analog patungo sa digital television broadcasting sa target na analog switch off o yung ASO sa katapusan ng taong 2023. Ayon kay Blanco, ang transition mula sa analog patungo sa digital ay patuloy sa labas ng Mega Manila kung saan mayroon ng mga digital TV services sa iba pang mga lugar sa bansa tulad ng Cebu, Davao at marami pang malalaking lungsod. Kasabay nito hinikayat naman ni Engineer Erwin Galang, Direktor ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP, ang publiko desisyon na nga sa digital TV at nang makita ang pagkakaiba. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, on air, agad-agad, DWIZ. Patrol Report. Tandem. Taas pa naman ang Alright. Sa oras na 35 sandali makalipas ang ikapito ng morning, kanina pa natin pinag-uusapan ito off mic, di ba? Yung sa Chacha. Gusto mo ba sumayaw? Gusto ko sana tango. Ay, kaya boogie. charter change. Yung Chacha, mabagal eh. Mabagal pa eh. Gusto ko boogie na. Ito kayang mama na ito, nagsasayaw din ng Chacha. Ay, alam ko gusto ng Chacha niyan eh. Pero ang tagal ko nang hindi nakikita ngayon yung taong yan. Aha. Oo. Pero hindi ko alam na makakapanayam natin ngayon yan. Ito, pasayawin na rin natin. Kabilang linya po natin, tama, pro ito, no, pro. Si Attorney Raul Lambino, ang Administrator at CEO po ng Cagayan Economic Zone Authority o CEZA. Attorney Lambino, magandang morning, magandang umaga. Welcome sa DWIZ LU23, Drew Nasino at Senyor Ray Pacheco. Magandang morning, Drew. Magandang umaga, kapatid Ray. Ako na hindi na ako administrator. Yun ang gusto kong pakinggan eh. Nakita ko, kala ko nakalimutan na ako eh. Narinig mo yung sinabi niya? Kaya alam ko... Lilinawin ko lang hindi na ako administrator ng CESA, matagal na. Okay. Magmula nung naupo ang long time no see tayo Sabik na kita. Ako doon sa gobyerno. Tony, Tol, ang tagal na tayong hindi nagkikita. Kailan pa tayo pwede magkita naman? Alam ko busy ka sa Cagayan Yeah. So wala hindi ka na connected, attorney? Wala ka na? Hindi na ako connected sa gobyerno ngayon. Pribadong mamamayan lang po ako ngayon. Isang ordinaryong magsasaka at nag-aalaga ng mga hayop sa Pangasinan. Pero pumapalo ka pa rin?
paminsan-minsan pumapalo pa rin. Ay, Pag, kailangan nagkaroon pumalo tayo tayo ng minsan. pagbabago. Exercise yun Pumapalo eh. pa rin. Exercise. Kailangan pumalo tayo. Kahit na isang beses nga, tawagan nga kita para pumalo. Oo, Okay. schedule natin. Pero ano ba to? Alam ko isa ka raw sa talagang porsigido rito sa Chacha. Dahil alam mo, para bang alam natin na gustong-gusto rin natin na maabot yung progreso na lalo na nung kagaya ng mga kalapit na bansa Sa natin. ekonomiya. Napag-iwanan tayo daw eh. Napag-iwanan tayo, attorney. Tama ba? Tama yan. Well, hindi tayo nagbabago ng ating pananaw at posisyon sa issue na kailangan talagang mabago itong saligang batas natin, itong 1987 Constitution, lalong-lalo na yung economic provisions. At kung pwede, baguhin na rin natin yung political provisions. Kaya nga noong 2005-2006, ako yung pangunahing personalidad na nagsulong ng charter change para palitan itong presidential system of government at maging parliamentary system of government with unicameral legislature. Kaya, nung ginawa ko yung People's Initiative noong 2006, malaking balakid na hinarap ko yung Santiago versus Comelec na kaso sa Supreme Court na sinasabi doon na walang sapat na batas na pwedeng magpatuloy ng People's Initiative. Dahil dyan, ay hirap na hirap talaga ako. Buong buhay ko dyan talagang inilaan ko sa pangangalap ng lagda at nakakuha naman tayo ng 3% bawat distrito at 12% sa buong Pilipinas. Okay. No inihain ko yung aking petition sa Comelec, sinabi ng Comelec sa akin, Attorney Lambino, hindi namin ma-actionan yung petisyon dahil merong Santiago versus Comelec. Okay. Kaya dinismiss nila yung aking petition sa Comelec. Umakyat na yun ako. Issue na yan. Ang mabaliktad yung sa Santiago versus Comelec. At nagtagumpay naman tayo. Okay. Sinatigan tayo ng Korte Suprema, sinabi ng 10 maestrado na sapat yung batas, na Republic Act 6735, pero Attorney Lambino, hindi rin namin mapagbibigyan yung hinihingi mo na baguhin ang saligang batas. Kasi ang iyong hinihiling ay hindi amendment kung hindi revision. Okay. Gusto mong baguhin yung presidential system, gawin mong parliamentary, Okay. hindi pwede sa People's Initiative yan. Kasi yan ay isang revision. Okay. Kaya dinismiss din ng Korte Suprema yung aking petition. Pero nanalo tayo doon sa issue na sapat yung Republic Act 6735 para magkaroon ng People's Initiative. Okay. Noong January 2, 2007, naglabas ngayon ang Comelec ng bagong resolution kung papaano ang rules and procedure ng isang People's Initiative. Kaya itong mga nagsusulong ngayon ng charter change, meron na silang legal basis. May Okay. armas na silang pwedeng Okay. magamit. At yan ngayon ang kanilang ginagawa. Hindi katulad ko noon, noong 2006, ay talagang wala akong sangkalan o Kapos kayo ng yung mga, basis ko kulang dahil yung basis meron nga nyo. yung Santiago versus Comelec. So, sa madaling salita, attorney, pirma lang. Isang pirma lang, pwede na, ha? Ang mangyayari dito ngayon sa nakikita ko ay madaling makuha yung 3% bawat distrito 3%. at 12% sa buong Pilipinas. Kung 67 million yung naging butante natin nung nakarang eleksyon na rehistrado, Aha. kailangan siguro makakuha sila ng more or less mga 13 million sa buong Pilipinas. Then 13. 3% bawat distrito. Doon ako hirap na hirap yung 3% 1-3? bawat 13 distrito. million? 1-3 ba? 1-3? 1-3. 13 million. Okay. Okay. Mga 13 million siguro ang kailangan. Buong Pilipinas nila yan, ha? Hindi siguro mga nasa 8 million siguro. Hindi ko masyadong. Okay. 70 million, mga more or less, mga ganyan. Mga okay. nasa akon siguro, mga nasa 8 million. Oo. Pero Kakayanin ang kaya... mahirap dito Apo. ay yung makuha yung 3% per district. Aha. At dyan ako nahirapan ng todo-todo. At ganun din ang akusasyon sa akin noon, Senior Ray at Drew, Oh. na meron dang mga bayaran. Yan. Yan na nga. Hinarap ko lahat yan. Nagulat ako, baka may Lumantad issue ako, ngayon. Aha. Sinagot ko lahat yung mga issue na yan. Aha. At sino man ang mga nakoperma dito sa petisyon na nagsasabing nakatanggap ng pera, tanggalin natin sila sa listahan. Kasi hindi dapat
magkaroon ng bahid na ganon, na may bayaran o merong ginamit na ganito. Napakahalagang usapin nito. Kaya sinasabi ko dito sa nagsusulong ngayon ng change, itong People's Initiative, legal yung meron ng batas na kung paano People's Initiative. Merong COMELEC rules and regulation na sinusundan ninyo. So, hindi kayo dapat matakot. Kailangan lumantad kayo at sagutin yung mga aligasyon ni Congressman Lagban, ni Congressman Duterte, ni Manang Amy Marcos, na merong mga ganitong mga issue na meron daw binabayad para pumirma ang tao o kaya pinapangakong mga ayuda na galing sa gobyerno. Kasi doon sa COMELEC resolution, malinaw doon na hindi pwedeng gamitin ang pera ng bayan para sa People's Initiative. Kung hindi, ay sigurado, i-deny ng COMELEC yan. Makakasuhan pa. Okay. At alam po ninyo, nung mga panahon na yun, hinarap ko lahat yan ngayon. Nakasuhan din ako ng ilang bases dito sa iba't ibang distrito at sinagot ko lahat yun. Nanalo naman ako sa lahat ng kaso na sinampa sa akin. Pero talagang nahirapan din ako. Pero itong sinasabi ko nga, katulad ng ginawa ko noon, umikot ako sa buong Pilipinas at talagang ipinaliwanag ko ang kahalagaan ng pagbabago ng saligang batas at kung bakit napapanahon baguhin ng saligang batas. Attorney, ko ngayon, at speaking of nag-ikot kayo before, mga gano'ng compare ngayon, yung timeline kaya ma-achieve kaya yung target kung hanggang kailan nila. Kasi may sinabi na si dating Associate Justice Ascuna na though kumambyo siya na kulang daw, kulang yung panahon para ma-achieve yung ilang percent yun, 12%? O kung ilan man yun, Attorney Lambino. Inumpisan ko kasi yung pagpapaliwanag 2005. Tapos, nag-umpisa yung pangangalap ng pirma mga December of 2005. Inabutan ako dyan ng hanggang mga Hunyo ng 2006 nung makumpleto namin yung lagdas. So, umabot kami ng mga 6 hanggang 7 buwan. At katulong ko rito na nangalap ng mga pirma noon, ang mga local government officials, primarily ang mga membro ng ULAP, yung Union of Local Authorities of the Philippines, na pinamumunuan noon ng dating gobernador at namayapa ng kaibigan ko, sumalangit ang kanyang kaluluwa, si the late Governor Komintado ng Bohol. Kasama ko rin dito yung ng mga barangay, mga munisipyo, mga syudad. At talagang pinaliwanag namin muna sa tao kung bakit kailangan baguhin ang saligang batas. So, naintindihan ng mga tao at kami ay gumawa ng mga signature stations sa mga munisipyo, sa mga distrito, para doon magpuntahan yung mga tao at papirman sila. Noong mga panahon na yon, Drew, wala pa namang mga ayuda-ayuda, di ba? Wala pa yung AX, wala pa yung MAEP, wala yung matupad, kung ano man ayudang binibigay na pera ng gobyerno, wala yung ganun. Wala pa down out doon, ha? Wala pa mga ganun. Wala pa yun. Wala pa. Yung mga ayuda-ayuda, wala pa yan, ha? Wala yan. So talagang yung nakalap namin mga lagda noon, talagang pinaghirapan namin at katulong natin dito ang mga local government units nung mga panahon na yun. Okay. Alam mo, Attorney, maraming nagsasabi, maraming balakid ang saligang batas. At isa sa mga balakid daw natin kung bakit tayo hindi umangat, lalo-lalo na sa pagdating sa mga pamumuhunan, malaking bagay daw yan. Tama ba yun, Attorney? Totoo yun. Matagal na natin sinasabi niyan. Kaya, ito na lang, ang example. Taiwan na lang, sabihin natin. Okay. Isa yan sa isang mainit na issue. Yung kung magkakaroon ba ng gulo dyan dahil ng China na kunin ng Taiwan, papasok ngayon ng Amerika, didepensa ng Taiwan. Tapos, gagamitin nila yung Pilipinas, sabi ng mga tumutulig sa dyan, na staging point o pang madipensa. Pero alam niyo ba na Japanese, kukunti yung investment nila dito sa Pilipinas. Ang investment nila ay nasa Vietnam, nasa Malaysia, nasa Cambodia, nasa Indonesia. Pero ang dahilan nila, napaka-restrictive
kasi ng Constitution ninyo. Aha. Hindi attractive sa amin Aha. yung mga panuntunan ninyo kasi maya't maya nagbabago yung pulisiya ng gobyerno ninyo. Samantalang dito sa ibang bansa sa Southeast Asia, stable yung economic policies nila. Aha. Kasi hindi restrictive. Yan na lang ang example. Okay. Kung yung Taiwan na nagmamakaawa na tutulong tayo sa kanila kung sakaling sila ay guluhin, ay hindi nga mamumuhunan dito dahil nga meron tayong mga constitution o kaya mga rules and regulations na hindi attractive. Kailangan talagang baguhin natin ang saligang batas. Yun ang sinasabi ko dito na panahon na, matagal na dapat. 30 years ago pa sabi ko dapat nabago na itong saligang batas na ito. Okay. Kaya nga minsan, sabi ng isang nakakausap ko alam mo, noon dati pareho lang tayo ng Singapore Ngayon, ang laki ng iwan natin sa Laki na Singapore. ng pinagkaiba. Ang laki Naku. ng problema natin. Kaya sabi nung iba, kailangan natin alaga ang pirmang yan. Makuha natin ang kalagayan ngayon ng Singapore. Totoo ba yan, attorney? Totoo po yun. Tayo sa Southeast Asia. Naungusan na tayo ng Malaysia. Malayo na sila. Naungusan na tayo ng Thailand. Naiwanan na? Naiwanan na tayo ng milya-milya ng Ang Indonesia. Vietnam, naggera pa yan. Naiwanan Wala na na. tayo ng Vietnam. Milya-milya, ha? At milya-milya. Naiwanan na tayo. Kung makapunta kayo sa mga syudad ng Vietnam, like katulad ng Hanoi, yung capital city nila, at saka Ho Chi Minh, yung dating Naggera site. pa yan, Naku po. Partida, may gera pa dyan, Naggera pa yan. Nagkagera-gera dyan ng haba-haba. Ang daming milyon-milyong namatay dyan. Ay, ngayon, yung Cambodia. Ayun, naku, yan. Wala. Ng Cambodia ang Cambodia, natalo pa rin tayo? Nako makikita niyo mga Umahabol. Umahabol ba o natalo na tayo? Nakakaya naman pag natalo pa tayo ng Cambodia. Yung Cambodia ngayon, makikita nyo yung kanilang mga kino-construct ng mga expressways, superhighways, Wow. ganyan, port, airports. Ang ganda-ganda ng ginagawa nila. Magpunta ka doon sa isang lugar doon, yung Sihanoukville, na tinatawag nila, Sihanoukville doon sa Cambodia. Wow. Naku po, ang ganda-ganda, sobrang ganda. Nako. Ibig mo sabihin talaga, attorney, magiging parang kulelat na tayo? Kung hindi natin babaguhin Ayan, itong mga ayan. saligang batas. May disclaimer mauungusan- naman pala. Siguro baka maungusan pa tayo ng Myanmar at saka Ay, wag na. O, ng Sa mga Laos. susunod na Ng Laos. Naku, Laos yun, Laos. Pangalan pa lang, Pag oras na natalo pa tayo niyan, Ewan ko na lang. Kaya hiya na tayo. Kangkungan na tayo pupulutin. Hindi malayong mangyari kung maikutan ninyo itong mga sinasabi kong mga bansa kasi naiikutan ko yan. Sige. Regular akong nakakapunta sa mga lugar na ito. At nakita ko yung malaking pagbabago ng kanilang ekonomiya at yung kasiyahan ng mga tao ang importante. Sinabi mo pa. Alright. Oo. Alright. Opo. As much as we want to na kayo ay ibabad pa, Attorney Lambino, dahil mahaba-haba itong issue. Sa mga susunod pang episode, sa mga susunod na araw, bubulabugin ulit namin kayo para sa mga update, Attorney Lambino. Baka meron ho kayong mga panawagan sa ating po mga mambabatas, lalo po sa mga senador, Attorney. Ayan, tsaka mga pipirma. Mga pipirma pa ba? Ayan. Yung sasabi ko nga, nandyan na yung People's Initiative at umiikot yan. Nabasa ko naman yung proposisyon, yung panukalan nila, talagang tugmang-tugma doon sa sinasabi sa Lambino versus Comelec at saka doon sa rules and regulation ng Comelec at sa Republic Act 6735. Ang hindi lang maganda rito na lumalabas na issue ay yung akusasyon na may mga bayaran, mga ganito. Kaya yun din naman na sinasabi ko dito sa mga nagsusulong. Kasi hindi naman ito mahirap sagutin. Ang importante lang, maliwanagan ng taong bayan na ito ay kailangan ng bansa, kailangan natin itong pagbago ng ating sariling batas. Okay, sige po. Maraming pong salamat, Attorney Raul Lambino, sa inyo pong oras. Magandang umaga po. More power. Ingat po. Good luck. Salamat, Tol. Maraming salamat. Bagong taon pa rin sa ating lahat. Happy New Year din po. Okay. Maraming salamat, Tol. Si Attorney Raul Lambino po yan, dati pong Presidential Advisor for Northern Luzon at dati rin pong CESA Administrator. Balitang pangkalakalan,
Tumaas ang cash remittances mula sa mga OFW noong Nobyembre noong isang taon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, lumago ng 2.8% ang remittances noong Nobyembre na katumbas ng $2.7 billion. Mas mataas ito kumpara sa naitalang $2.6 billion sa kaparehong panahon noong 2022. Ipinaliwanag ng BSP na malaking kontribusyon sa pagtaas ng remittances ay mula sa mga land at sea-based workers, partikular sa Amerika, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Samantala, lumago rin ng 2.9% ang personal remittances noong Nobyembre, katumbas kuya ng $3 billion. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Anim katao patay habang 24 na iba pa ang sugatan sa pagsabog ng isang furniture workshop sa Azerbaijan. Ayon sa mga otoridad, hindi pa nila matukoy ang pinagmulan o sanhi ng pagsabog, kaya't magsasagawa sila ng malalimang investigasyon hinggil sa insidente. Matatandang noong Abril 2022, nasawi ang isang individual at 37 iba pa ang sugatan sa pagsabog ng isang gas sa Baku. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Inilahad ng talent manager at aktor na si Eric Quezon ang hatian nilang magkakapatid sa iniwang pamana ng kanilang amang si King of Comedy, Dolphy. Ayon sa aktor, may kanya-kanya silang ideya lalo na't 18 silang magkakapatid. Dami. Sa ngayon, maayos pa nilang napag-uusapan ang hatian ng kanilang mana. Tumatak din kasi sa isip ni na Eric ang sinabi ng kanilang yumaong ama na ayaw nitong magkakagulo o mag-aaway-away sila magkakapatid dahil sa mana. Matatandang pumanaw ang tinaguriang comedy king na si Pidol sa edad na 83 noong July 10, 2012 matapos sa mahigit isang buwang pakikipaglaban sa sakit na dulot ng iba't ibang komplikasyon gaya ng pulmonya at chronic obstructive disease. Tandem. At sumainyo po ang 2 oras na balitaan at talakayan dito pa rin po sa inyo pa nag-iisang tandem sa ngalan po ni Tandem David Oro at John Ibanez at sa ngalan din po ng buong tropa ng DWIZ. Kami po yung mga nakasama, Drew Nasino. Ako po naman si Senyor Ray Pacheco. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. At susunod na po ang palatuntunang... Bah! Ito na! Ayan na! Nagkakagulo na nga sa Ayan na, elevator. elevator, grabe. Sa elevator yung mga tao. Literal. Ayan na, ayan na. Ayan na. Ayun pa yung isa. Ayan pa yung isa. Susunod na ang Karambola!